Tinapay mula sa langit. A daily morning devotion with CRC Family. Isang mapagpalang umaga po sa bawat isa. Muli samahan niyo po ako sa pagninilay ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Ang pang-araw-araw nating debosyon sa salita ng Diyos. Atin pong pagbubulay-bulayan ang salita ng Diyos mula sa aklat ng Deuteronomy chapter 3 verses 18 to 20. Ngunit bago tayo magpatuloy, samahan niyo po ako sa maikling panalangin. Ama namin sa langit, hinihingi namin sa umagang ito ang iyong gabay sa pag-aaral ng iyong salita at lubos naming maunawaan ang mga pangyayari noon sa Biblia at mailapat namin ito sa kasalukuyang panahon upang lalo pa kaming lumalim sa iyong salita at maipamuhay ito ayon sa iyong kalooban. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Atin pong basahin ang Deuteronomy chapter 3 verses 18 to 20 hango sa magandang balita Biblia na may pamagat na The Command for the Tribes to Assist the Rest of Israel in the Conquest of Canaan. Verse 18, sinabi ko sa kanila noon, ang lupaing ito ang ibinibigay sa inyo ni Yahweh na ating Diyos. Ngunit ang lahat ng mandirigma ay makikipaglaban munang kasama ng ibang Israelita. 19, maiiwan dito ang inyong mga pamilya at ang inyong mga hayop sapagkat alam kong marami kayong alagang hayop. Verse 20, hindi kayo babalik dito hanggang ang mga kapatid ninyong Israelita ay hindi napapanatag sa lupaing ibinigay sa kanila ni Yahweh. Sa mga naunang verses ng chapter 3, mababasa natin ang maayos at tiyak na pagkakahati-hati ng mga lupain na nasakop ng Israelita. Si Yahweh ay precise sa mga hatian ng lupa na ibinigay sa bawat tribo ng Israelita. Kaya sa pagpapatuloy ng pagbibigay ng kautusan sa mga Israelita sa kasalukuyang verse ng 18 to 20, sinabi ni Yahweh na sa mga lupain na ibinigay sa kanila ay mananatili ang mga Israelita dito, maliban lang sa mga mandirigma na magpapatuloy sa pakikipagbaka o pakikipaglaban muna kasama ang iba pang mandirigma. May iwan ang kani-kanilang pamilya sa lupain na ibinigay ni Yahweh sa kadahilan ng alam ng Diyos na hindi pa natatapos ang labanan at pakikitigma hanggat mayroon pang mga ibang lahi na maaaring lumupig sa mga Israelita. Nais ng Panginoon na maging panatag at maging payapa ang mga Israelita na maninirahan sa lupaing kanyang ibinigay. Makakabalik lamang ang mga mandirigma kung sigurado na maging panatag ang mga Israelita sa lupaing ibinigay ni Yahweh. Sa inilaang lupain, sinisiguro ng Panginoon ang kaligtasan ng bawat pinili niya. Kaya naman, gustuhin man ng mga Israelita na makasama ang kanilang mga anak o asawa man, kung sila ay kabilang sa mga kawal o mandirigma, kailangang sumunod sa utos ni Yahweh dahil ito ay para din sa kapayapaan at proteksyon ng buong kaanak o tribo nila. Sadyang ang Panginoon ay all-knowing God. Sa patuloy na pamumuhay, alam niya maraming kaharapin na pagsubok, kaya ipinakita sa verse na binasa na kung paano magbigay ng proteksyon ng Diyos sa kanyang mga anak. Gayon din sa atin sa patuloy nating pag-aaral ng kanyang salita, nakikilala natin na ang Diyos natin ay overprotective. Makukuha natin ang ganap na protection niya kung tayo ay sumusunod sa kanyang salita. Meron man tayong free will pero dapat maging sensitibo tayo sa boses ng Diyos na ang choices natin sa buhay ay naaayon sa kanyang kagustuhan dahil sigurado tayo na hindi natin ito kapapahamak at ikalulungkot din ng ating pamilya. Sumunod lang tayo sa salita ng Diyos, kapatid, dahil mahal niya tayo. Sabi sa awit 121, 7-8, sa panganib, ika'y ililigtas nitong Panginoon, siyang mag-iingat. Saan man naroon, ika'y iingatan, di ka maaano kahit kailanman.
Nawa, ang bawat isa ay napagpala ng salita ng Diyos ngayong umaga. Tayo po ay manalangin. Marami pong salamat, Panginoon, sa iyong salita. Lubos kang nagpapakilala sa amin na ikaw ang patuloy na magbibigay sa amin ng proteksyon sa bawat oras, anuman ang aming ginagawa. Samahan nawa kami palagi ng iyong banal na Espiritu. Amen. Ako po si LD Sally Rios ng CRC Makati. Muli kitang inaanyahan bukas sa ganap na 5:30 ng umaga at samahan kami sa pag-aaral ng salita ng Diyos dito sa programang Tinapay Mula sa Langit. Malaya ninyong ibahagi o i-share sa inyong pamilya at kakilala upang makaranas din sila ng pagpapala ng Diyos. God bless!